Di bakit pa niya Mr. Maravillas na they belong to the majority black, pero bakit hindi pa sila pumipirma? Ini-endorse. Nag-endorse, 6 pa lang. Belonging to the minority group. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. May advice mga kababayan yung ating armed forces, si General Romeo Browner, sa ating mga mamamayang Filipino, na kung gustuan niya natin maayos ang ating bansa, pumili tayo ng mga tamang tao. We have to elect the right people. Hindi yung magkudita kayo. Patama mga kababayan ito doon sa mga, alam na ninyo kung sino yung nanggagatong ng kudita para iupo yung kanilang yung kanilang vice presidente. Pero with this statement mga kababayan ni General Browner, lalong lumabo ang pangarap ng mga taong gustong iupo si Sara. Yan malinaw yung pagkakasabi ni General Browner. Electing right people, not coup, can fix Philippine problems. Malabo po sa mas malabo pa sa sabaw ng pusit na matupad ang inyong mga pangarap. Crucial ang support mga kababayan ng armed forces. Ngayon, sa issue naman po ng impeachment, with the result ng survey, sabi ng ilang mga kongresista, survey niya on BP Duterte's impeachment reflects public outrage. Makikita niya dito na talagang galit na yung ating mga mamamayang Filipino. So they want Sara Duterte impeach. Bakit pa niya Mr. Maravillas di pa diretsuhan? Timing nga po Kailangan yung tamang timing. Ngayon, pag-usapan din natin mga kababayan kasi matindi yung nangyari dyan sa Amerika. Kami rito ulan ng ulan. Baha naman dito sa amin. Baha, landslide. Dahil po sa masamang panahon. Wala man bagyo, pero masama yung aming panahon dito po. Maulap po Medyo may hangin, maulap, at sige po ang bagsak ng malalakas na pagulan. Pero sa California po, dyan sa Amerika, ipanalangin po natin yung California, damay pati yung Hollywood. Yung mga mansion mga kababayan, may isang mansion nga na worth $80 million US dollars yata. Yun yung pagkasabi sa balita. Kasama po sa nasunog. Matindi yung yung sunog dyan sa Amerika. Masyadong mababa kasi mga kababayan yung humidity. Very dry. At napakalakas pala yung hangin. 70 mph po to 100. Kaya napakabilis yung pagkalat ng apoy. Very dry yung surroundings. Pagkatapos napakalakas ng ng hangin pero wala mang bagyo. What's happening in this world, mga kababayan? Ano na yung nangyayari sa ating mundo? Ito na ba yung simula? The beginning of sorrow? As prophesied in the Word of God, in the Bible, mga kababayan? Mismong mga lugar na ng mga mayayaman. Mga bahay na ng mga sikat na Hollywood stars. Reduced to ashes, mga kababayan. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa at sa buong mundo. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na i-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito Eye Glow Serum mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym.
May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan yung ating mga kwento. Dito muna tayo sa politika. Before natin pag-usapan yung iba pang mga kaganapan sa ating mundo. So yan yung sabi ni General Browner, yung ating Armed Forces Chief of Staff. Pumili tayo ng tamang tao. Electing right people, not coup, can fix Philippine problems. Nag-iisip man lang po ng kudita, yung mga ganid. Yung hindi makapaghintay po sa 2028. Kaya lang, yung 2028 mga kababayan, malamang hindi na umabot sa kanila. Pag na-impeach si Sara Duterte, disqualified siya mga kababayan to run for any public office. Yan ang sabi ng matatanda, ang nag-iisip ng sangkagitna, isang salop ang nawawala. Yeah. Mahirap yung nagmamadali, mga kababayan. Hindi papayag po yung ating armed forces. Yan ang sabi niya. Yung military ko, or putting a military junta will not solve the country's present problems. Ang dapat natin gawin, appeal yan sa ating mga kababayang Filipinos, is to vote for the right candidates in the midterm elections. Hindi yung pro-China. Kasi hindi sila yung right candidates. Left sila. Leftist. Di ba? Ang China, communist China yung tawag. Pag communist, ang tawag natin, left. So sabi po ni Browner, I have only one appeal to our countrymen. Let us use this election to bring our sentiments by voting the right people in the right positions. Na-invite kasi po si Browner sa joint press conference with Philippine National Police saka yung Commission on Elections. Ini-invite talaga ang mga officials, top officials po ng Armed Forces, PNP, pag papalapit na yung papalapit na yung eleksyon. Kasi sila yung magsisecure. Sisiguro din nila yung peace in order. Tahimik, peaceful, orderly elections. Yan ang papel kasi ng Armed Forces. Pero, ang Armed Forces tapos PNP po, non-partisan po sila. Hindi man sila po, kasama sa politika. Sumasama sila sa politika mga kababayan. Pag halimbawa, nag-retire na sila, gusto rin kumandidato, nagiging mga politiko rin sila. Pero habang nasa active service po, bawal sa kanila, non-partisan po ang Armed Forces at saka yung PNP. Bakit niya Mr. Maravillas sinasabi mo yan? Yan ang totoo po. Pangalawa, baka sabihin ng mga DDS, pumasok na na politika na yung Armed Forces. Hindi man po yan pamumulitika. Yun ang tama. Kasi po, yung pagpapalit natin ng mga leaders, ang tamang proseso po, eleksyon. Hindi po yung mabrul, hindi yung people power, hindi yung kodita, destabilization. May termino po ang isang Pangulo. Ang termino niya will end sa 2028. Yung gusto pong pumalit sa ating Pangulo, tumakbo kayo sa 2028. Hindi yung siging sabi ninyo, malapit na niya. Malapit na. Last year pa kayong sasabing malapit na. Tapos yung 2024, si PBBM pa rin yung presidente. Di ba? Pahiya kayo. Ngayon, ginagamit nila yung rally ng INC. Malinaw yung sinabi po ng INC. Hindi pwede niya kayo. Kung may sinusulong kayong kandidato, this is a rally for national rally for peace. Hindi pwedeng sumigaw ka na Marcos resign. Di ba? And this is not in support of any leader. Hindi yung ito'y in support kay Sara. Nilinaw po ng INC. Yung sabi ni Browner, because many are complaining now about our country's problems. Others think that the solution is to have a military coup
or military junta. This is not the solution. Let us handle our election better. Idaan ninyo sa tamang proseso. Sa bagay, yung sinasabi po ni Browner na mga reklamo, maingay man lang po sila sa social media, pero malinaw po yung sabi sa latest survey result, 41% ang gusto ng palitan through impeachment, which is a legal process, si Sara Duterte. At si Sara Duterte, mga kababayan, pabulusok ng pabulusok ang kanyang trust ratings. Ayaw na sa kanya po ng majority ng ating mga Filipino kasi hindi man po tumutulong sa ating presidente. Nanggugulo. You see? So kukunti man lang sila, kaya lang maiingay using the social media para isipin ng mga tao marami sila. Ganon lang po yan. So sabi ng Armed Forces, Chief of Staff, si General Browner, the military niya is tasked to assist in making sure the elections will be peaceful, including addressing the proliferation of armed groups in possible peace spoilers. So trabaho nila to safeguard the electoral process and ensure the integrity of the elections. Ang panawagan niya namin sa mga mamamayan is to use this election as a platform to express our desires by voting for the right individuals who will serve the country in our society. Let us use our voice to correct what we want to correct. In a statement, Colonel Cerces Trinidad, Chief ng Public Affairs Office, sabi niya, the intensification of intelligence gathering is geared towards helping the COMELEC ensure the integrity of the electoral process and safeguard national security. Our efforts are anchored on impartiality and respect for democratic process. We hope this clarification provides the proper context to prevent misinterpretation of our actions or statements. Nilinaw ni Trinidad na ang role ng Armed Forces is strictly non-partisan. So yun po, mga kababayan, kasi baka magpakalat na naman po ng fake news ang mga anti-Marcos groups, sabihin na mumulitika yung Armed Forces. O, di ba? O ngayon, ito yung sabi ng dalawang congressmen belonging to the majority. Yung survey niya na 41% pabor sa impeachment complaint laban kay Sara reflects public outrage. Sabi ni Congressman Ortega ng La Union sa kapo ni Congressman Conggon. Numbers don't lie niya. Pero sabi ni Conggon, the public niya is demanding accountability. And this survey reflects their growing frustration over the glaring irregularities surrounding the Vice President's actions. The public expects us to ensure that no one is above the law no matter how powerful they may be. Yan po sabi ni J. Conggon, Assistant Majority Leader on the latest SWS survey revealing that 41% of Filipinos support the impeachment of Vice President Sara Duterte. Di bakit pa niya Mr. Maravillas na they belong to the majority bloc, pero bakit hindi pa sila pumipirma? Ini-endorse. Nag-endorse, 6 pa lang, belonging to the minority group. Pero yung majority bloc, wala pa ni isa pumipirma to endorse the impeachment laban kay Sara. Bakit ganon? Timing po. Ayaw ng Congress, majority members ng Congress na mapahiya. Sigurista po ang majority. Hindi po pwede na pipirma sila ng impeachment pagkatapos matatalo lang sa Senado. Hintay-hintay po. Minamasahe pa yung ibang mga senador. Minamasahe. Pag hindi madala sa masahe, mga kababayan ngayon, hindi yan iakyat sa Senado before the election. Ganun ang strategy. Yung basa natin, wala man akong inside information po. Basa ko lang po, mga kababayan, mga analysis natin. Hintay nila na mabago ang komposisyon ng Senado. Siyempre, intensify ng ating mga congressmen yung kampanya sa bawat distrito nila. Yung mga perceived allies na mga Duterte sa Senado, running for re-election, ikakampanya yan ng mga congressmen belonging to the majority na wag iboto. Didiinan nila yan sa kanilang mga distrito. Ganun lang po.
Alam naman po ninyo, ang mga senador, wala man silang direktang influensya sa butante. Pasikatan lang po ang mga kandidato sa pagkasenador kung sino yung sikat. That's the usual, mga kababayan. Pero iba sa Congress, yung mga district congressmen, talagang may direkta sila na impluensya sa mga botante. Hawak nila yung mga punong barangay, mga leader sa barangay. So pwede nila na sabihin sa kanilang mga leaders, o itong mga taong ito, mga kaalyado ito, ng mga Duterte, never kayong boboto. Ito yung iboto natin, mga kakampi natin sa Senado. Ganon lang po ang laro sa politika. So, pag halimbawa, natalo yung lahat ng mga kaalyado ni Digong, aliado ni Inda, ni Sara, re-electionist tulad ni Bongo, ni Bato, at yung iba pang naglalaro dyan sa Senado, at nagka-majority na po, didiretso na po yung impeachment. Ganon po, mga kababayan. Kasi sayang ng efforts. Kahit man ako, bakit ko gagawin ang isang bagay na alam ko mahirap itawid? Tama? So maghintay ka dapat ng tamang tsimpo, tamang panahon. So maghintay lang po tayo. Huwag tayong masyadong magmadali. Trust the process. Di ba? Sabi naman po ni Paulo Ortega, House Deputy Majority Leader, this is about accountability niya. The evidence against the Vice President is glaring. From the misuse of confidential funds to a pattern of governance riddled with questions, Filipinos are watching. They're sending a clear message that leadership should be built on trust, not entitlement. It is now up to Congress to respond to their call for accountability. So yung result ng survey ng SWS, a majority sa mga Pinoy, pabor sa impeachment po, laking tulong yon. Sabi ko nga, mga kababayan, kahapon, it will increase pressure sa majority ng members ng Congress to support the impeachment, to impeach Sara Duterte. Kasi pag hindi, magagalit sa kanila yung mga tao. And this will also increase pressures sa mga senador. Yung mga senador po na dumidikit-dikit pa sa mga Duterte, tinitingnan nila yung figures. Wala na niya. Talaga niyang bumantot na yung mga Duterte. Ayaw na sa kanila. Gusto na si Sara i-impeach. Pabor ng i-impeach si Sara Duterte. So malaking tulong po yung survey po para makapag-isip-isip yung mga senador. So siyempre, iiwas sila na madikit sa mga Duterte kasi mabantot na. It will be a kiss of death sa kanilang political career. Di distansya. Distansya nila, sabay support sa impeachment para hindi na nila magiging kalaban pa si Sara in case sila kumandidato rin pagkapangulo ng Pilipinas. Ganon po ang laro. Kaya relax lang tayo. Huwag mainit. May tamang panahon sa lahat ng bagay, mga kababayan. In everything there is a season in time. For everything there is a season in time under heaven or under the heavens. Plural pala yung heaven. Heavens. Tatlo yung langit. Yes, sabi ni Ortega, the Filipino people deserve answers, and their support for impeachment shows they are demanding transparency and justice. According to the two House leaders, the survey compels Congress to act on the complaints. The public expects us to ensure that no one is above the law, no matter how powerful they may be, sabi po ni Conggon. Sabi ni Ortega, the survey is just the beginning. The evidence is overwhelming, and the Filipino people deserve justice. No one is above the law, not even the Vice President. Filipinos are watching. They clearly convey the leadership should be built on trust, not entitlement. It is now up to Congress to respond to their call for accountability. So malinaw ang mensahe ng ating mga mamamayang Filipino. Papanagutin si Sara Duterte sa kanyang mga pagkakamali, sa kanyang mga kasalanan, sa kanyang arrogance, mga kababayan. Pag hindi ito ginawa ng Congress at ng Senado, magbabackfire ito sa kanila. Ang mga mamamayang Filipino, kakastiguhin po ang ating mga congressmen, pati mga senador. Talo sila sa eleksyon. Tama ba? Yung susupport sa acquittal, mga kababayan, ni Sara Duterte, talo sa eleksyon sigurado. O ngayon, sabi ko, dito sa amin mga kababayan, ulan ng ulan,
Baha at landslide ang na-experience namin. For several days, talagang madilim yung kalangitan. Ito po, landslide dito sa amin. Sa may Embarcadero. Sa may... Yan po. Yan yung lugar mga kababayan ng Legazpi Boulevard. Yung Sleeping Lion. Nag-landslide po dito sa amin. Ito yung lugar kung saan malapit ito sa lugar na gagawa ng Iglesia ni Cristo Rally sa January 13. Ngang sabi, unexpected po na mag-attend ay about 100,000 from all over Bicol region. So malapit siya dyan. Pero hindi man siya peligroso para doon sa mga nagpaplano na mag-participate sa rally. Ayan yung landslide po, mga kababayan. O ito yung venue, mga kababayan, Sawangan Park. Ito yung venue ng magiging rally. INC rally sa sa 13. O, dito nag-landslide. So dito yung venue, mga kababayan. Malawak naman siya. Yan, Sawangan Park. O, di ba maganda po yung venue? Malapit sa dagat po. Yan o. Ito yung nag-landslide na Sleeping Lion. Dito yung venue. Yan o. Dito yung landslide nangyari. So malawak siya mga kababayan. Maganda. So dyan gagawin po. Yan. O, ito naman po yung grabing pagbaha sa amin sa Sorsogon nito, kabilang probinsya. Dito, nagbumot, delikado na, may wala. Ang basurahan na day na. Ginanod na. Ang basurahan. Grabe. So habang dito sa amin, landslide, baha, kasi matindi yung mga pagbagsak ng ulan dahil sa shear line. Yan balita galing sa sa Philippine Star 1 hour ago. Shear line, Amihan, ITCC to bring heavy rains and flooding across the country. Tapos doon sa kabilang mundo, sa Amerika, matindi po yung matindi yung destruction ng wildfire. Mismong yung subdivision, lugar mga kababayan ng mga mayayaman, Hollywood stars. Yun ang nangasunog mga kababayan. Yan parang naging road to hell na po. Matindi. You see? Malibo, California. Yan pray for Pasadena, California. Ganyan katindi. LA this morning. Yan. Sabi dyan ni Madsila. Yan nagpost nito si Madsila. Ganyan katindi. Mga kababayan, yung sunog. Kawawa naman yung reindeer. You see? So, nakakaawa yung mga LA fires, apocalyptic. Matindi po. Yan Grabe yung destruction sa kanila. 7 na yung patay. Mabuti naman kasi mababa yung casualty po. Pero yung devastation, yung na-ravage ng ng matinding wildfire po. Napakalakas kasi mga kababayan ng hangin at napakababa yung humidity sa kanila. Ayan na po. Na because of the very low humidity, very dry yung paligid po, kaya nangyari yung ganang wildfires. Naging impyerno po, sabi dito, Anthony Hopkins, Jeff Bridges, more stars lost homes to LA fires. Sila yung mga Hollywood stars mga kababayan. Yan sabi dyan sa balita. The list of Hollywood stars whose homes were lost in the Los Angeles fires continue to grow. That list includes actor Anthony Hopkins, whose home burned to the ground. Jeff Bridges, whose
Malibo home was lost in the Pacific Palisades fire, and Candy Spelling, who lost her home on Malibo's Pacific Coastway. Paris Hilton, Billy Crystal, Eugene Levy, John Goodman, Anna Faris, Adam Brady, and Langton Mr. Spencer Pratt, Heidi Montag, and Kim Carnes. Ito yung bahay po ni Paris Hilton. Pinost niya to mga kababayan mismo. Yan po yung lugar niya, yung bahay niya. Yung bahay ni Paris Hilton po. Matindi po, mga kababayan. Naubos. You see? $1 million, multi-million-dollar house or home. Ganon. Ito na yung itsura, mga kababayan, ng mga kabahayan. Napakalalaki na mga bahay in LA area. Sunog lahat. Mga mansion po siya. Matindi. Yan City of Los Angeles. Naging naging impyerno. Matindi. Thousands of acres, mga kababayan, mga mansion. Yan Yan na siya. Ganyan katindi yung wildfire, mga kababayan. Aeroplano, helicopter yung ginagamit, hindi lang mga fire trucks. Yan na siya po. Yan na lang ang natira. Ito yung kalsada. May mga vehicles pa dito. Ganyan katindi yung pagkasunog po. Yan Yan makikita ninyo, magtataka kayo kung bakit malawak yung kalsada. Bakit nag-spread siya, nadadamay? Kasi nga po tumatalsik yung mga apoy sa kabilang kalsada kahit malawak yung kalsada po. Pag may nasunog dito, tatalsik po yung mga apoy. Ang tawag dito sa amin manok-manok. Yung mga debris galing dito sa mga nasusunog na bahay, nililipad ng napakalakas na hangin. So nadadama yung mga kabilang bahay sa kabilang kalsada because of low humidity and high winds. Ganon po. Yung Mr. Maravillas yung cause ng fire. Iniimbestiga pa po ng mga authorities, pero the usual cause, may natural siya, may yung mga previous wildfires, ang cause niya because of the low humidity and high winds po, napakadelikado. Na halimbawa may kidlat, lightning strike po, pwedeng mag-cause ng wildfire. At nagiging mabilis yung spread niya because of the high winds. At napaka low humidity, very dry yung paligid. Ganun po. At sa kanila po kasi makahoy, ayun pa po, nag-spread po sa mga makahoy at sa grass. Parang yung grass nila at kahoy may madaling dumikit yung apoy, parang sinabuyan ng gasolina because of very low humidity. Dry, very dry surroundings in high winds. Kaya delikado. Ang iba po, dahil sa pagsunog sa paligid, yung campfire, ganon. At kahit yung pagsindi ng sigarilyo po, napakadelikado. Tapos itatapon po sa grassy area. Hindi po tulad dito sa atin, na kahit may grass fire din paminsan during summer, dry season, o nung El Nino masyado, yung mga damo sa paligid, tuyo na po, delikado din. Pero hindi kasing delikado tulad dyan sa Amerika, sa Australia, sa Europe. Kasi iba yung nila, yung klima, yung humidity nila, pag bumagsak, napakababa. Yon ang pagdikit ng mabilis yung pagdikit ng apoy. Yan sabi dito sa report ng Inquirer. Relentless Santa Ana winds continue raging through Southern California. Yun ang nagfa-fan ng mabilis na pagkalat ng apoy. Yung napakalakas na hangin po. Yan sabi dito sa balita, Los Angeles. As the reality of the destruction wrought by the Southern California firestorm continued coming to light, fire crews hope to take advantage of slightly diminished winds to establish containment lines around the various blazes before more Santa Ana winds return to the region. Red flag warning of critical fire danger will be in place for much of the LA area through 6 p.m. Friday. The most serious gusts of the windstorm
were recorded Tuesday night into Wednesday morning, diminishing overnight. But forecasters said the winds will again gain strength. Yung ang kinatatakot nila, yung napakalakas na hangin po, na siyang nagpa-fan ng massive spread, mabilis mga kababayan na pagkalat ng apoy. Yan po siya. Nakakalungkot mga kababayan na pangyayari. Yan sabi dito. The strongest winds today into Friday morning will be across mountains including Santa Susanas in Santa Monica's in Santa Clarita Valley, where damaging winds gust up to 65 mph can be expected except in isolated gusts to 75 mph. Matindi mga kababayan, malakas yung hangin. Yun po. So sabi dito, the winds were fueling multiple brush fires in LA area, the largest being nearly 20,000 acre blaze in Pacific Palisades. A body was found in the rubble of a burned out home in Malibu on Thursday, believed to be first death from the Palisades fire. So ang total po umabot na sa umabot na sa 7 kasi na-evacuate naman po ng mabilis. So sabi dito sa latest na balita, Los Angeles County Fire Chief Anthony Maron said at least 1,000 structures have been damaged or destroyed in the Eaton fire. According to Luna, nearly 180,000 people in Los Angeles County were under evacuation orders due to the various wildfires, and another 200,000 were under evacuation warnings. So yung damage po, ang estimate ng mga insurers, above 8 billion US dollars, yung cost ng destruction po. O ngayon, paano nagsimula yung sunog? Sabi dito, officials have pointed to high winds, yung malakas na hangin po, in drought in the area, masyadong tuyo na yung mga grasslands, which has made vegetation very dry and easy to burn. Madali siyang kapitan ng apoy. For the moment, officials have said the cause of the fire remains unknown and continues to be under investigation. Some 95% of wildfires in the area are started by humans, according to David Acuña, a battalion chief of the Californian Fire Service. All the officials are yet to state how they think the current fire started. Ngayon, sabi rito, what role has climate change played? Although strong winds and lack of rain are driving the blazes, experts say climate change is altering the background conditions and increasing the likelihood of such fires. U.S. government research is unequivocal in linking climate change to larger and more severe wildfires in the western United States. Climate change, including increased heat, extended drought, and a thirsty atmosphere, has been a key driver in increasing the risk of in extent of wildfires in the western United States, sabi po ng National Oceanic Atmospheric Administration. Sa mga kabundukan po, minsan tumatama yung nagkakaroon ng lightning strike, isa pa sa natural cause ng wildfires. Pero karamihan daw humans. So yun po nakakalungkot na balita. Anyway, ipanalangin po natin ang ating mga kapwa tao. At sana walang mga kababayan natin na madamay. Kasi marami tayong mga kababayan nagtatrabaho sa mga households sa Amerika. Hindi lang households, sa mga establishments. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum.
Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.